Sa dagat po kumukuha ng pang-ulam. May mga tao po kasi na makulit. Linis kami ng linis tapos sila tapon lang ng tapon. Ito ang San Teodoro sa Mabini, Batangas. Isang coastal barangay na tanyag sa snorkeling at diving. Tuwing Sabado ng umaga, nagiging abala ang aplaya. Dito nakilala namin ang environmental advocate na si Julio Endaya, mas kilala ng mga lokal bilang si Gio. Maagang inihanda ni Gio ang kanyang sasakyan. Manunundo kasi siya ng mga volunteers sa coastal cleanup. Rain or shine. Minsan kapag sobrang high tide, mahirap maglinis ng aplaya kasi walang matadaanan. Pagdating namin sa lugar, marami na palang naghihintay. Bata, matanda, gustong sumama. Bye-bye! Nag-jeep na nga ang iba dahil hindi nakasya. Habang ang ibang malapit lang sa aplaya ay naglakad na. Nakakatuwa dahil hindi umuurong yung project. Nakilala rin namin si Ronald Necesito, kilala rito bilang si Toto. Si Toto at ang kanyang misis na si Sophie ang nagsimula ng proyektong tinawag na Plastic Palit Bigas noong 2022. Ang makokolektang basura, bigas ang katumbas. 80. 80! Opo, 80 na po yung registered registrant. So ngayon, required talaga namin na magkaroon kayo ng gloves bawat isa. Kahit isang kamay lang ang i-gloves. Walang pagbabago yung nakikita ko sa coastal area. Kahit mahirap lang tayo, anong pwedeng gawin natin para makatulong din sa kalinisan ng coastal area na siyang pinagkukunan ng hanapbuhay na karamihan din naman dito sa Barangay San Teodoro at sa buong Mabini Peninsula. Noong una, naging pahirapan kung saan sila kukuha ng bigas. Wala pang masyadong suporta, daming challenge, parang mawalan ka ng lakas na ituloy. Kaya naman si Gio ang naging tulay upang kumausap ng iba pang maaring magsustento sa proyekto. Noon kasi kumakatok lang kami sa mga kapitbahay. Kung may donation ba sila, lumalaki yung project. So kailangan talaga ng mga corporate sponsors. Sana soon magkaroon kami ng grant. Ang Mabini, Batangas ay nasa Verde Island Passage. Tinaguriang Center of Marine Biodiversity sa buong mundo. Ito ang puso ng saribuhay, dumadaloy sa Batangas, Marinduque, Mindoro at Romblon. Ang Barangay San Teodoro naman, idineklara bilang isa sa 10 ISRA o Important Shark and Ray Areas sa Pilipinas. Nasa loob tayo ng Coral Triangle. Napaka-importante ng area na to, hindi lang para sa Pilipinas, pero para sa buong mundo. Kasi yung mga species ng isda dito, kumakalat yan. Sa Pilipinas, tinatayang 2.7 million tons ng plastic ang itinatapon bawat taon, batay sa datos ng United Nations Development Program at World Bank. Ayon naman sa DNR, nasa 61,000 metric tons ng solid waste ang nalilikha sa bansa araw-araw. 24% sa mga ito ang plastic. As far as yung volume of plastic dito sa barangay, maraming lugar sa mundo na mas madami. Pero importante talaga dito sa Barangay San Teodoro, yung mga marine protected areas namin. Ito po ay mga plastic, mga buti-buting ganito. Yung ilan sa mga nakuha dito, kalimitan, styrofoam. May mga yung lumang upuan ng bike. Tapos yan, mga gomang tsinelas, mga luma na. Yan. Talagang pinagtsatsagaan nilang pulutin. Makatulong din sa mga kapwa, yung kaya kong gawain para naman po ang ating paligid ay malinis
Ang una kasing sumama dito mga anak ko. Kasi ang goal lang nila pagkatapos ng clean up, maliligo sila sa dagat, hindi sila mapapagalitan. Alam mo 'yon? Kumbaga, Kasi may dahilan para may dahilan makatakas. sila kasi alam mo ba sa bahay kasi Sabado kailangan nilang tumulong sa akin na maglinis ng harapan, maglinis ng bahay. Alam mo yun, hanggang sa na-realize namin na hindi na kami bumibili ng bigas. Ang dagat ang malawak na palaruan ng mga batang ito. At sa kabila ng kanilang kamusmusan, singlalim naman ng dagat ang kanilang malasakit sa kalikasan. Habang abala sila sa dalampasigan, sa dagat naman, abala rin ang mga may kakayahang magpigil ng hininga para sisirin ang basura. Noong kasagsagan ng pandemya pa nagsimula ang adhikaing ito ng mga kabataan ng San Teodoro. Nung pandemic, nag-heal yung dagat. May mga resident turtles kami na na-encounter and then doon nabuo yung drive namin na i-pursue yung ganong advocacy. Kahit may trabaho, sinisiguro ni Ron na may panahon siya para tumulong. Mga lumaki din po kasi kami sa tabing dagat. So, every time na sumisisid kami, parang kukolect na rin kami ng trash. Parang nag-aano na rin kami, naglalaro na din. Ang 18 anyos na estudyanteng si Cristel, sa murang edad ay ipinangako na sa sarili o protektahan ang dagat na kanyang kinalakihan. Mas natutunan ko yung importance, kahalagahan nila kung bakit may dagat tayo, kung bakit natin kailangang alagaan, kung paano ingatan yung kagandahan na pinapakita ng dagat sa atin. At dahil napapadalas ang pagsisid nila ng basura, minarapat ng tiyahin ni Cristel na si Sheila Casa, isang elementary school teacher na gawing organisado ang kanilang grupo. Naisip po namin, ba't di natin ituloy ito na gawin since nandito lang naman tayo. Ito'y tinawag nilang Swimming Individuals Spreading Environmental Awareness and Development. Sa madaling salita, SISID. Marami pong struggle ang mga kabataan ngayon, lalo na po doon sa mga nauuso po ngayon sa mga gadget. Ang laro-laro lang noon, nagkaroon ng direksyon. Sinamahan kami ni Gio na sumisid ng basura kasama ang SISID volunteers. Dito nakakuha sila ng nilulumot na thermos, lumang sapatos, mga basurang hindi nabubulok. Nakakuha pa nga ako ng basag na bote. Ang lumang kalan na ito, hinila ng lubid para may ahon. Ang mga plastik kasamang lumalangoy ng mga isda. Malaki pong nagiging epekto nung lalo na po yung mga plastics, yung pong mga ghost net. Yung pong isa naming member, nakita niya po yung pawikan na na-entangle po dun sa ghost net. Inalis po namin dun sa lambat. Nakita namin kung gaano kayaman ang saribuhay sa San Teodoro. Sa aming paglangoy, binati pa kami ng isang walu-walo, ang makamandag na banded sea crate. Paborito naman ng mga diver ang Twin Rocks, isang marine protected area. At syempre, ang School of Jacks, mga talakitok na sasabay sa iyong paglangoy. Hindi madali ang paraang ito ng pagsisid na tinatawag na free diving. Walang tangke, walang ibang kagamitan, kundi tibay ng baga at hanging mula rin sa kalikasan. Isang hinga, isang dakot ng basura. Mahirap siya kung hindi talaga sanay mag-dive, especially kung hindi talaga marunong maglangoy. You need to make sure na relax ka, capable ka sa tubig, and you need to face your fear. Basta't kaya ng katawan, kasama sa bayanihan. 59 na ako. 59! Nagsisisid din kayo ng basura. Oo naman. Importante kasi sa amin yan eh. May nakita ako sa ilalim kaso hindi ko abot. Ang mga basurang masyado namang malalim o mabigat, ang mga scuba surero o scuba divers ng San Teodoro at ng Philippine Coast Guard ang sisisid sa mga ito. Sabi ni Gio, bilang isang professional diver, nakapanlulumong makita ang mga basurang lumulutang kasama ng mga yamang dagat. Gusto niyang ipasa sa susunod na henerasyon ang kanyang advokasya, kaya niya itinatag ang Marine Education and Preservation Institute.
Tinatayang 1 toneladang basura ang nalilikom ng barangay kada buwan, lalo kung malakas ang alon. Dumadagsa din lang po yung mga basura dito, galing din po sa ibang lugar. Lalo po kapag ng habagat, kapag season ng habagat. Naglilinis din kami dito sa baybay tabing dagat na ito. Araw at gabi ay aming minomonitor itong baybay playa, baybay dagat. Lalo na sa gabi, sir, yung importante yung aming MPA, yung sa santuario namin. Sa pollution po, may mga tao po kasi na makulit. Linis kami ng linis tapos sila tapon lang ng tapon. Nasa 2,000 ang populasyon ng San Teodoro. Karamihan sa kanila umaasa sa biyayang ipinagkakaloob ng dagat. Bukod sa pangingisda, nabubuhay rin sila sa turismo. Ano huli nyo? Sa dagat po kumukuha ng pang-ulam. And then, pag madami yung nakuha nila, pinagbebenta po namin. Mas marami tayong isda, mas malinis tingnan, mas magandang tingnan. Ang basurang nakukolekta, nire-resiklo para maibenta. Maniniwala ka ba na ang makukulay na keychain na ito gawa sa plastic na nahakot kanina? Kaninang umaga, nag-coastal cleanup tayo sa Balanoy. Ngayon, dito tayo sa workshop ko. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa namin sa plastic na nakokolekta namin sa beach. Parang ito na yung upcycling. Ito na yung upcycling. Ang mga takip ng plastic bottles tulad ng tubig, Clorox at engine oil, maaaring i-upcycle upang gawing keychain, tiles at iba pa. Gusto mo gumawa? Anong kulay gusto mo? Iinitin ang plastic para malusaw at magdikit-dikit. Ayun, ang ganda ng kulay. Diba? Oo. Tumitigas na siya, nararamdaman ko tumitigas na siya. Ilalagay sa hulmahan. Saka gugupitin para maging pulido. Puputasan lang natin siya. Okay. Pwede na siya lagyan ng chain. 200 pesos ang bawat keychain, katumbas ng 3 kilong bigas na gagamitin din sa plastic palit bigas. Mahal siya kasi actually binibenta natin yung kwento. Kung saan siya galing, nakakatanggal siya ng 6 to 9 kilos of plastic galing sa dagat. Gawang kamay, hinubog ng tiyaga at dedikasyon. Bilang suporta sa adhikaing ito, iba't ibang mga establisimento naman sa Mabini ang nagtitinda rin ng mga souvenir na ito. Keychains. So, ito specifically is for free divers. So, minold siya into a diving fin. Ito naman, yung mismong shell ng turtle is recycled plastic. Nakaka-proud lang na may ganong initiative dito sa Mabini. Pero paano kung wala ng palit bigas? Aanurin na lang ba ng alon ang kanilang ningas? Medyo hot topic yan kasi madaming nagsasabi, kung talagang may concern sila sa environment or talagang may malasakit yan, kusa yan maglilinis. Hindi yun fair sabihin. Hindi naman sila mga indigent. Nagtatrabaho yan sa resort, may mga boat operators. So bakit nila pinili maglinis imbis na magtrabaho? Kasi totoong may malasakit sila. Pag maglalakad ka, kukuhanin mo talaga yung plastic. Kahit wala kang lalagyan, kukuhanin mo yung plastic na kaya mong... Parang naging muscle memory. Oo, parang automatic na sa'yo. Kukuhanin mo talaga yung plastic, lilinisin mo pagdating ng bahay, isesegregate mo na. Hindi lang every Saturday ito, kahit sa bahay. Hindi lang po kasi sa coastal area gumagalaw ang project. Gumagalaw ang project sa mga household. Kami ay halos araw-araw dito dahil kami na-duty rito. Naglilinis kami yung mga plastic na dagsa, nililimot namin para ilagay sa tabi. Yung oras namin dito, yung pagod, ito na yung share namin sa advocacy na to. Na-encourage kami dapat linggo-linggo gawin natin to para maging tularan ng ibang bayan o ibang barangay yung ginagawa natin. Ngayong humaharap ang bansa sa hagupit ng mga kalamidad at sa pagkasira ng kalikasan sa lupa, hangin o dagat man. Maaring simulan ng unang hakbang tungo sa pagbabago tulad ng ginagawa ng San Teodoro. Kung sila po ay matuturuan bata pa lang sa bahay na yung tamang segregation, na hindi dapat kung saan-saan lang nagtatapon. So kung magsisimula po talaga sa pamilya, sa tahanan, yung ganon, madadala po nila yon kahit saan sila pumunta. Gaano man kalalim, sisisirin ang mga solusyon, aahon mula sa mga hamon.
Ako si Radyoman Xander Kayabyab ng DZXL News 558 kHz. Tatak RMN.